Let us now proceed to lesson number 6. Sa lesson number 6, we have here the principles of joining. Ano yon? Ito yung mga yung parang rules natin kung kailan natin gagamitin, let's say for example, si U. Okay, si U, kailan natin siya isusulat ng smooth. O kaya si it, yung under and over it, kailan natin siya gagamitin. Okay, so ito yung parang rules natin. First dito, yung sa number 2 kay lesson number 6, sabi, circles are written inside curves and outside angles. Sabi po, ang mga bilog, like yung letter A, letter E, sa loob ng curve sinusulat. Pero kapag angles, sa labas po. Let's say, for example, we have the word appeal. We have yung A and then E. So, bilog yan. Pero si P tsaka si L natin, pag sinulat pa curve. So, sa loob natin ng curve, isusulat yung mga circle na yan. So, we have A, P, E, L. Appeal. So, nasa loob sila nung curve. Okay? Hindi siya pwede na igaganito mo, tapos ganon ulit, ganyan. Diba? Hindi po siya maganda tignan at mahirap isulat. So, mali ito. Kailangan ang mga circle nasa loob ng bawat curves. So, appeal. Okay, so maganda siya at mabilis isulat. May another example ng may curves tayo sa loob, si give. G-E-V. Okay, give. Okay, another, relieve. Ito sa mga curve to ha. So, R-E-L-E-F. Again, medyo humaba. R-E-L-E-F. Relief. Okay, nasa loob po yung bilog. Kasi may curve tayo. So, sample naman tayo sa mga angles. Dapat nasa labas na po yung circles kapag angle na ginagamit. Tulad ni leg. Ito, baka malito kayo ha. We have L-A-T. So, ito si L, ito si A, ito si T. Ito yung sinasabi nating angles, no? Kasi pag sinulat lang natin si L, tsaka si T, ito yung angle. Okay? So, ang mangyayari, nasa labas na po ng angle. So, ganito natin siya isusulat. L-A-T. Kasi nandito supposedly si angle. So, nandun siya sa labas. Okay? So, another example, we have same. We have S-A-M. No? So, kapag sinulat lang natin si S tsaka si M, we have S, M, andito si curve. I mean, si angle. Andito yung angle natin. So, doon natin susulat si A. Again, S-A-M. That is same. Ano pa? Ito, needless. Needless, pareha na nandito si curve tsaka si angle. Needless. We have N-E-D, then L-E-S. See, ito yung naka-angle siya na N. Okay, so dito natin lalagay si E. Tapos, andito naman, may curve tayo. We have si L, tas si S. So, meron tayo ditong curve. Ito. So, E ilalagay natin. Okay, so that is our number 2 principle. Okay, circles are written inside curves and outside angles. Next naman, number 3. Circles are written clockwise on a straight stroke or between two straight strokes in the same direction. So, ito, example, may clockwise po ha. Ang clockwise pag ganon. Okay, pag ganon yung clockwise, di ba? Pag ganyan siya. So, si May, we have straight M, then A. Okay, that is May. Then man, we have M-A-N. Okay, man. So, nakita nyo kasi straight tayo. Nanggaling tayo sa straight. Tapos, may kasunod pa tayong straight. So, clockwise po ang pagsulat natin ng A or ng mga circles. We have another date. We have D-A-T. Okay, so clockwise siya.
minsan magagamit din natin si counterclockwise na circle kapag hindi na tayo gumagamit ng mga straight strokes. Okay? Example muna tayo ulit ng clockwise. Si A. We have A and then M. A. Okay? So, ang sample natin naman kapag pa-counterclockwise, let's have the word, care. Okay, care. So, dito, counterclockwise natin isusulat si A or yung circle. Kasi, magsisimula tayo sa curve. Diba? Si K, pa-curve na ganyan. So, yung A natin or yung circle, pa-counterclockwise na. Tapos, magkakaroon tayo another R. Yan naman, pa-curve din po siya. So, pag pa-curve tayo, instances, gagamit tayo ng pa-counterclockwise na circle. Okay? That is care. Okay? So, let's proceed to number 4. It says, between two curves written in opposite directions, the circle is written on the back of the first curve. So, ayun. Kapag daw, meron tayong dalawang curve, okay, dalawang curve na stroke, ang circle doon natin ilalagay sa likod ng unang curve. Okay? Let's say, for example, rock. Okay? We have R, A, K. Andito siya sa likod ni R. Ito, oh. Ang magiging likod ni R, ito. Okay? So, we have R, A, K. Rock. Another example. We have gear. Okay? So, G-E-R. Okay? So, ito naman yung likod niya. Ang magsisilbing likod ay yung pinaka-curve niya. Kumbaga yung humpback, alam niyo yung humpback, yung mga kuba, 'di ba yung pinaka-curve, yun po yung pinaka-likod niya. Another example, si lake. Okay, so we have L-A-K, lake. L-A-K, lake. Ito yung likod niya. Ito yung likod. Okay. So, another is vapor. Vapor. We have V-A-P-R. Okay. So, nasa likod ng V as in victory, we have V-A-P-R. Okay. Again, V-A-P-R. Vapor. Vapor. Okay. Next sample, si pave. Okay, so P-A-V, nasa likod ni P. P-A-V, nasa likod ni P. Okay po. So, next tayo na principle, we have the O hook is written on each side before N, M, unless a downward stroke comes before the hook. Okay, so sabi, yung O, di ba ito si O natin? Ayan, si O, dapat daw nasa side siya ni N tsaka ni M. No? Unless galing tayo sa downward na stroke. Okay, ano ba yung mga downward strokes natin? We have yung V, okay, B, yung mga B natin. Okay, that is downward. Okay, yung S natin, downward din yan. So, kapag po tayo, wala namang downward, no? Let's say, kasunod niya na is N, yung word, ito, yung word na O, we have O, tapos N. Wala siyang diba, downward stroke na nag-umpisa. So, O, then N. So, nasa side siya ni N. Yan, O, N. Ito yung si N, tapos ito si O. So, parang ganito siya. Ito yung pinaka-side, ito. Pag ganyan siya, pag ganyan, side yan ni N. While naman kapag meron tayong downstroke, no, yung downward na stroke, like bone, yan, bone. So, pababa, dito si O. Okay? Magiging siya, parang meron tayong droplet dyan.
Okay, si B-O-N. B-O-N. Okay, unlike kanina, di ba, si own ganito. Hindi natin pwedeng isulat si bone na ganito, ha. Mali po yan. Yung ganito, B, tapos lalagyan mo ng ganon. Mali po yan. Hindi na siya smooth tignan. So, ang bone natin, B-O-N. That is bone. Okay po. So, doon natin gagamitin si, si O. Kapag kasunod na letter is N or M, is gigilid lang natin. Sa gilid lang ni N and M. Like O. Pero kapag may galing tayo ng downward stroke, okay, meron tayong parang hump na pabaligtad. Okay? Tulad ni bone. B-O-N. Okay po. And then number 6, the U hook is written on each side after and M. Ito after naman. Yung kanina before, 'di ba? So ito after si U, yung U natin ganito, ha. U pabaliktad naman po 'yan. Baka malito kayo. U natin yung pabaliktad na O. Okay? So ito naman sa side siya kapag sumunod siya kay N tsaka si M. Example, noon. So nangyayari po niyan, N-U-N. Okay, so nasa side siya ni N ulit. Pero after na. Okay? Another is move. Okay, move, we have M-O, M-U, then V. Okay? Again, we have M-U-V. Move. Yan ay kapag si U ay isusunod natin kaila letter N at M. Okay? Hindi siya pwedeng hindi siya pwedeng maging ganito, oh. M tas U. Okay? Hindi siya pwedeng ganyan kasi smooth natin nang galing kay letter M tsaka kay letter N. So M U. Ganyan po tayo. Like move. M-U-V. Okay? So, last principle, we have the under it is used when it is joined to O-R-L. Okay, sa O-R-L. Yung under it, ito, under it. Okay, that's under it. Gagamitin daw to kapag kasama niya is O-R-L. Okay? Pero, kapag hindi O-R-L, okay, pag hindi siya i-join kay ORL, ang gagamitin natin is yung over it. Okay? Let's say for example, do. Kapag do, ang gagamitin si under it and then si letter O. So, pag didikitin natin, under it and then O. Under it and then O. Kasi O yung kasama niya. O yung magiging kasama niya. Another, kapag kasama naman si R. True. So, we have letter R. Okay. So, under it, R, and then U. Okay. Under it, R, U. Okay. Under it, R, U. Another, for under it is held. So, ito, gumamit ng letter L. So, we have H, E, L, and then under it. H, E, L, under it. Again, medyo lumiit. H, E, L, under it. H, E, L, under it. Pero, kapag let's say yung sa iba na wala siyang kasamang ORL, like yung word na this, ang gagamitin natin is yung over it. Yung ganito, over it. Okay? So, we have this, over it, ES. Over it, ES. Another word, tick. Okay? Over it, EK. Over it, EK. That is tick. Over it, EK. Over it, EK. Tick. Another is then. Okay. Over it, E then.
over eat, en. Over eat, en. Okay? So, that is our lesson number 6, ang ating mga principles of joining.